Sinasampu siya sa isang leon. Kakaiba po yung tinatinan ko na yun. Sapagkat naramdaman ko yung presensya ng isang courtroom dun sa lugar na yun. Kasi ganito po ang nangyari. Merong oras kung kailan lalabas yung judge. Pero bago lumabas yung judge, lahat po ng kanyang kaharapin, dapat bago dumating yung oras, naroon na. Bakit? Kasi meron isa siyang katiwala na sasabihin sa inyo kung ano yung dapat yung gawin. Sabi niya, saan yung mga ninong? Yung mga ninong dito uupo. Yung isang katiwala niya yun tapos sasabihin niya, saan yung lituralista? Dito uupo. Nasaan yung mga ikakasal? Dito uupo. Pagkatapos sinabi yung katiwala ng Diyos, kung ano lang ang tatanungin sa inyo, yun lang po yung sasagot niyo. So, ibig sabihin, bago lumabas yung Diyos, alam mo na yung dapat mong gawin. Dahil sinasabi na nung Diyos, ipinapaunawa na sa bawat isa sa amin kung ano yung dapat namin gawin. Huwag po kayong maging maingay. Kahit lang po kayong makinig kung ano yung sinasabi ng Diyos. Sa ganon, tayo ay magkaunawaan. Ngayon, ba't po sinasabi ko sa inyo? Kasi, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa panalangin. At nakita ko, itong isang bagay na to para maging open eye sa bawat isa sa atin sa isang panalangin. Kasi yung ikakasal, may gusto silang gawin ng Diyos para sila ay makasal. Hinihingi sila ng basbas sa Diyos para yung kanilang kasal ay legal. Hinihingi nila yun. Pero, bago umarap sa Diyos, merong isang katiwala. Yung Diyos, sa aking pananaw ay kunyari siya yung Diyos na hihilap sa Kanya. Tapos, yung katiwala, yun yung, Holy Spirit. Diba? Bago ka pupunta doon, kaya yung panalangin natin, lagi natin sinasabi, kung banal na Espiritu, gabayan mo kami, di ba? Ngayon, doon sa courtroom, meron na nga yung kanyang katiwala. Sinasabi niya na lahat, yung iyong gagawin, ipinapaunawa niya na. Yung dapat mong gawin, doon sa courtroom pag ikaw ay pumapasok. Kaya pagdating mo doon, ano na lang ang gagawin mo? I-dinediman mo na lang yung kailangan mo. Diba? Kasi meron na kagad sa atin na paunawa kung ano dapat natin gawin. Okay? Iwanan po yun. Kung wala yun, yung katiwala niya, yung Holy Spirit na yun, maaari kung ano-ano lang ang gagawin sa pagkakas. Kung ano-ano lang ang sasabihin. Kaya napakahalaga sa atin yung Holy Spirit. Okay. Kasi marami sa atin ang nananalangin na walang gabay nito. Kung bakit marami rin sa atin ang namisunderstand ang panalangin. Dahil
Kaya marami rin sa atin ang hindi sinasagot yung ating panalangin. Dahil kung sinasagot ang iyong panalangin lagi kang narito sa church upang manalangin. Naunawaan niyo po ba? Kung sinasagot lagi ng Diyos ang iyong panalangin, anong gagawin mo? Lagi kang manalangin. Pero pag nananalangin ka, hindi yata sinasagot ng Diyos. Mananalangin ka na naman, hindi pa rin sinasagot ng Diyos. Mananalangin ka na lang, hindi pa rin sinasagot ng Diyos. Anong gagawin mo? Ay, ibigay ko na lang sa isang grupo na siyang nananalangin. Sasabihin naman ng grupo, ibigay niyo sa akin yung prayer request niyo. Ikaw naman ngayon, magbibigay ng prayer request. Prayer request ko po yung kapatid ko may sakit. Pakipanalangin niyo po. Kasi kung nananalangin ka, hindi sinasagot eh. Unang-unang mali ang panalangin mo. May mali sa panalangin, kaya mali yung pinupuntahan mong Diyos, o kaya ikaw ang may mali. Kaya prayer is the most common misunderstood. Think of this. Isipin na lang ninyo. Isipin po ninyo. Kung ang panalangin mo ay nasasagot, titiyakin ko po. Pagdating ng prayer meeting, halos lahat kayong narito upang manalangin. Pag sinabi ng church, meron tayong prayer meeting. Isipin po ninyo. Isipin po ninyo maigi. Kung ang bawat panalangin ninyo ay sinasagot at nasasagot ng Diyos, pag tumawag si Pastor Nick, prayer meeting, baka mas madami pa po tayo dito sa church. Pero anong nangyayari? Prayer meeting tayo. 4, 3, 5. Isipin po ninyo. At yun po yung ating pag-aaralan sa ngayon. Napakalaki kong trahedya ng bawat mananampalataya ay dinarugin na marami. Trahedya po yun. Bakit? Kasi po yung katunayan eh. Pag hindi ka marunong manalangin, alam mo po, talaga pong yung mga nakalagay sa Facebook, your prayer request, isend mo sa amin. Gagawin mo naman, isend mo, pag sinend mo, habang sila'y nananalangin, naroon ka, nanonood ng TV, ang balita na yun ay nanulog ng isang barko at nag-oil spill. Samantalang yung prayer request mo, nasa mga tao, ipinapanalangin nila yun. Yan ba kaya ay kalooban ng Diyos? Isipin po ninyo. Isipin po ninyo kung kalooban niyo ng Diyos. Yan po ay malaking trahedya na ginagawa mo siya. Wala pong ganun. Ang sinabi ng Diyos, ang bawat isa sa inyo ay nanalangin. Basahin po natin ang, alam ko, ito po yung aral ng panalangin. Ito po ay merong 13 pages. 13 pages po. Pero, ito po ay aking ipe-present sa inyo na butin po tayo ng ito. Pero nagbigay muna ako sa inyo ng mga halimbawa. Mga halimbawa. Kaya ito ang sinabi sa Matthew 6:25.
Basahin ko natin yung Matthew 6:25. Kung bakit kailangan ang bawat isa ay manalangin. Tingnan niyo po. Sabi niya sa Kristo dito eh. Kaya nga, sabi niya dito, kaya nga, ang sabi niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong mga buhay kung ano ang inyong kakanin o kung ano yung inuwi kahit sa inyong katawan. Sa 26, sabi niya, tingnan ninyo ang mga ibon dahil pakawin, hindi sila nag-iwan sa tumagakas o nag-iimbak man sa mga kamalis. Ngunit, pinapakain sila ng inyong ama na nasa life. Hindi ba higit na malaga kayo sa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay magpapahaba ng kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamig? Paano silang lumalaki, hindi sila gumagawa o humahabi man yan. Ito po yung 25, sabi niya. Jesus is talking sa mga taong nababalita. Sa 25. Kasi, alam niyo po ba, kung bakit sinasabi kung marami sa atin ang hindi nakakaunawa sa panalangin. Sabi ni Jesus, sa 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabansa sa inyong buhay. Sabi niya, kung ano ang iyong kakanin, o kung ano ang iyong iinumin, o kung ano ang iyong isusuot sa inyong katawan. Tapos sabi niya, hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Pansinin niyo po, karamihan po kasi ng ating ipinapanalangin ay kung ano yung ating kakanin, kung ano yung ating iinumin, kung ano yung ating isusuot. Sabi ng Diyos, don't worry. Sabi ng Diyos, alisin niyo yan sa listahan niyo sa panalangin. Ang labing natin dinadalangin eh. Panginoon, wala pa ngayon isusuot. Panginoon, ganito, wala pa yung makakain. Sabi ng Diyos, huwag kayo panalangin yun. Hindi ba masikip pa kayo kasi sa mga ibon? Yung mga ibon, pinapakain ko. Dinadamitan ko sila. Magaganda ang kulay nila. Pagkatapos yan ang ipinapanalangin nyo, God cancels all your prayer about this one. Ayaw niya yan ang ipanalangin ninyo. Sa totoo lang. Yan ang sinabi niya yun. Ba't yung pinapanalangin yan? Isipin ko ninyo, bakit sinabi yan nandito? Kinakancel niya yung mga prayer nila yan. Kasi sabi niya, yung mga ibon, yung mga lilo, yung lilo, mga bulaklak, di ba? Bulaklak dun sa bangin. Tingnan nyo, ang gaganda nila. Napakaganda ng kulay nila. Yung mga ibon, hindi naman yan naggagawa. Pero, masikip kayo doon. Hindi nila po yung problema yung pagkain, yung isusot kung ano man. Kaya, ang panalangin, pag hindi mo alam ang panalangin, maging unless. Kasi hindi po, kung panalangin. Alam niyo ba kung bakit? Yung mga pulubi dyan, taong grasa, nabubuhay sila kahit na hindi sila. Ano ba ginagawa lang yung mga taong grasa? Pero hanggang ngayon, 7 taon ko nang nakikita yung tao doon sa palengke. Buhay pa rin ang lakas. Walang ginawa siya kundi maglalakad lang ng maglalakad. Hindi na nanalangin. Pero buhay pa rin. Kaya nakahubad. Minsan na
At yun, minsan, ang galing short, meron. Sipin mo ninyo, hindi mo natin dapat panalangin. Ang Diyos ang patuloy na magbibigay sa atin. Kasi, dito walang anilangan na pinansel ng Diyos ang list sa mga bagay na bumabalisa sa atin na isinasama natin sa panalangin. Kaya ang sabi niya, don't worry about this thing. Kasi alam niya, nasama mo yun sa panalangin. Narinig ko ng Diyos eh. Narinig yan ng Diyos. Pag nananalangin ka, sinasama mo yung mga bagay nito. Ano ba itong anak na ito? Ang kulit, di yata nagbabasa ng Biblia. Lagi sinasama yung pagkain, yung kanyang isusuot, yung bayad sa kuryente, yung ano. God cancel all those lists sa mga bagay na bumabalisa sa atin. No? Inaalala mo na ang pagpapahalaga mo kasi kay sarili. Alam mo ba kung bakit ka nababalisa? Masyado mong inaalala ang iyong sarili. Alala ka sa iyong sarili. Baka magutom kami. Baka yung anak ko pamatid sa eskwela, walang na isusuko. Self-worth ang tawag dito. Dahil doon, yun ang nagiging priorities natin. Yun ang nagiging priorities natin. At anuman ang iyong naisip doon, nakapokot ang iyong mga priorities. Ang iyong mga priorities mo kasi, doon nakapokot ang iyong mga prayer. No? Bagay na bumabalisa sa atin. That is why many times our prayer, ito po, kung bakit hindi naririnig ng Diyos ang ating sana. We cancel all those lists of prayer na bumabagal po. Jesus then, in the process of all of this, Jesus is teaching us that these are ways by which we supposed to live by in. Itong mga bagay na to. Itong tinuturo ng Diyos na dapat tayong mabuhay. Ano yung na yun? Huwag mo intindihin yan. Ibalay mo sa iba. Sabi niya, in the kingdom of God that we supposed to function or to fulfill. What is meant by Jesus when he says, K is the power of all of this. Kasi ito yung susi. So, the power of peace. So, pati ano nga yung power of peace? Yan. Ang panalangin daw ay parang, ang panalangin daw ay isang susi. Isang susi na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Nakuha niyo ba ako? Na ang panalangin ay isang susi. Sasabihin ng Diyos, pag pinagkalooban ka nung pinayon, yung pinagkakaloob sa iyo ng Diyos ay yung panalangin. Yun yung panalangin. King. So, ang nire-represent ng king, ang susi ay isa sa mga tuntunin o batas na pagtalima sa mga tuntuning precept na naka-apekto sa pagbabago at paggamit sa kaharian ng Diyos. Okay, what is the precept? So, pag pinagkalooban na ng Diyos ng panalangin, parang hindi nyo pa naintindihan yung ibig sabihin ng sa panalangin.
Nakukuha niyo po ba yung A sa panalangin? Yung A, ipalagay, palitan na natin yung B. Palitan natin ng panalangin. Ipinagkaloob na sa iyo ng Diyos ang panalangin. Yung B. Ano ang nire-represent nito? Keys are principle, law, and precept, steps that effective and allow function. Magpapansin yung panalangin mo. Another. Ito na lang. Gagawin ko na lang yung key ay prayer para mas lalo natin maintindihan. Panalangin represent authority. Ang panalangin represent access. Ang panalangin represent ownership. Ang panalangin represent control, authorization, power, freedom, and permission. Yan. So, pag ibinigay ko sa iyo, let's some sample. Meron akong bahay, maganda yung bahay ko, kompleto. Pag binigay ko sa iyo yung susi ng ating bahay, yung susi ng ating bahay, ito po yung magiging access mo o karapatan mo sa ating bahay. Yan, binigay, Mr. Anet. Ito yung susi ng ating bahay. Binibigyan kita ng permission yan. Pag binigay ko na kay Sister Anet, yung susi ng aking bahay, ito na po yung magiging access niya. Magkakaroon siya ng authority sa ating bahay. Magkakaroon siya ng access. Parang magiging kanya na yung ating bahay kasi nasa kanya yung susi. Nasa kanya rin yung control. Nasa kanya rin yung authorization. Pwede siyang kung ano man ang gusto niyang gawin sa ating bahay, pwede niyang gawin dahil nasa kanya yung susi. Then, power. Siya ang may karapatan. Ganun po yun. Kaya pag ang Diyos, sabi niya, sige, bawat isang mananampalataya sa atin ay pinagkakalooban ko sila na manalangin. Yun po yung pinaka-essence ng ating pong pag-aaralan. Dapat bawat isa sa atin na naniniwala sa Diyos ay meron tayong susi ng panalangin. Meron kang access, meron kang authority, meron kang freedom, meron kang power, meron kang authorization and permission. Yan po yung susi ng panalangin. Lahat yan pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung dito po, naunawaan nyo na to, araw-araw na kayong manalangin. Araw-araw kayong manalangin. Hindi nyo na ipagkakaloob yung, bibigay ko ito sa kapatiran para sa manalangin. Hindi po gano'n dito po sa pinag-aaralan ko, dito po, kasi sino po yung mga nag-ano. Alam ko, yung mga gumagawa ng group prayer, alam ko yung hangarin niyo. Hindi naman ito masama. Wala akong sinasabing, pero, never po na merong ministry of prayer. Nandito yung mga group, yung mga nag-aaral. They call themselves, they are ministry of prayer. In the Bible, wala ka pong makikita ng ministeryo ng prayer. Kasi dapat bawat isa po sa atin ay marunong manalangin. Yun po yung totoo. Dahil po sa ministeryo na yan,
Alam mo po, dahil po sa ministry na yan, ang faith nung nagbigay sa yung faith nung ay kailangan ng panalangin ay napupunta po doon sa ministeryo. Hindi na po sa Diyos. Ay, ang galing nung nasa Facebook. Sabi nila, nung pinag-pray nila, napagaling yung may sakit. Ano ngayon nung gagawin nung ay, pagbibigay din ako doon ng prayer. Tingnan nyo, nasaan na yung kanyang kaisipan? Nandun na. Wala na sa Diyos. Samantalang kami ng Diyos. Lahat iharap mo sa atin. Mamaya po, pag-usapan natin yan. Ano po pala po? Sabihin ko dati. There is no group of prayer. Huwag po kayo natatatan. Magbabati po tayo sa Biblia. There is no group of prayer. Pero sa atin, okay na. Kasi ang alam natin, we are doing this in the sake of our God. Yung kasi nasa isipan natin. Kaya sabi ng Diyos, maraming plano ang tao. Plano ng tao. Gawa lahat. Yan ginagawa natin na yan. Gawa lahat yan ng tao. Pero anong sabi? Pero ang plano ng Diyos pa rin ang matutuloy. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, wala pong prayer, group prayer in the time of Jesus. In the time. Bakit? Pag binasa nyo ang Bible, si Jesus, laging nananalangin siyang mag-isa. Basahin nyo ang buong Bible. Siguro meron din nakipag-corporate prayer si Jesus. Pero walang nakatathala sa Biblia. Anytime that Jesus prayed, He prays alone. Ano po yung katunayan na siya ay nananalangin mag-isa? Nung nananalangin siyang mag-isa, sabi niya sa kanyang mga alagad, Hoy! Gumising kayo! Diba? Manalangin din kayo para hindi kayo mahulog sa puso. Pwedeng sabihin ni Jesus, Hoy! Gumising kayo! Manalangin tayo! Basahin niyo po ang Biblia. Kaya nga po gusto ko ipa-unawa sa inyo ang prayer. Ang gusto ko pong maunawa natin, ayon po doon sa masusulat sa Biblia. Ano po yung gusto kong iparating sa inyo? Na tayo ay dapat manalangin. Kung maaari, araw-araw tayong manalangin. Para sa ating right. Pag yun ang ginagawa mo, talaga pong hindi ka na makikipag-corporate prayer. O kung meron man corporate prayer, mas lalo kang mananabik na makisama doon kapag lahat ng mga nandun ay nananalangin bawat isa sa kanilang mga sarili. Ito po yung tingin nyo to. Marami po tayong mga sinasabi tungkol sa Biblia na ito ay create lamang ng tao at hindi ayon sa Biblia. Ngunit hindi ko po rin sinasabing mali yun. Dahil ang talagang ay yung impression ng isang tao, pag ito ay nasa Diyos, ito kasi ang karamihan ng mga ng mga tao na gustong
parang bang bigyan kaluguran ng Diyos. Bigyan siya ng kaluguran. Kaya ang ginagawa ng tao, gumagawa ng sarili niyang plano ukol sa Diyos. Pero nakamutin ako, ito ko sinatari niya. Pero yung ganito po kasi ang usually ang mga dinadanas ng mga mananampalataya sa atin. Gusto nilang bigyan ng kaluguran. Para bang hindi pa sapat yung sinasabi ng Diyos sa Biblia. Tip of tip. Di ba sapat? Hindi pa ba sapat yung sinasabi na ito? Na lagi kang manalangin sa iyong sarili. Kaya minsan pumunta ako ng La Union. Namatay na po yun. Namatay na. Sabi nung tipa ni Nana, yung aking pamangkin, sabi niya, Angel, pag-try mo naman yung tipa ko. Kasi nasa fourth cancer, stage. Nasa fourth stage na po siya sa cancer. Namatay na po yun. Alam ko, sabi ko dun sa pinapanalangin ko, alam mo sabi ko, mas dinidinig ng Diyos ang iyong panalangin kaysa aking panalangin. Sabi, kasi ikaw nakikita ko lang sa physical. Ang Diyos, mas nababatid niya kung yung panalangin mo. Kung bakit. Pero dahil nga sabi din niya, pag-pray mo na ako kasi. Pinag-pray pa rin ako. Pinag-pray ko pa rin ako. Sabi ko, Lord, hindi po ako yung hindi po ako yung talagang maaaring gano'n mo lang akong gagawin. Sabi ko. Pero Panginoon, nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Na magpapatunggan ka ng Diyos sa iyong sarili. Dahil ikaw ang mas nakakaunawa sa iyong sarili. At yung kalagayan mo sa iyong sarili, mas higit mong may ipapadama sa Diyos. Higit mong may ipaparating sa Kanya. Kasi ako yung ipaparating mo sa akin. Sige mo. Kaya nung nabalitaan ko na namatay na yung na ipinalangin ko, sabi ko, Lord, kalooban niyo. So, praise na ito. So, okay, let's go to the priority of prayer. Alam niyo po, verse 3 pa lang ito. Pero mamaya, ikakat off ko ito. Pagdating po ng 10:30, pupunta po tayo sa pinaka-main topic ng ating talagang. Pwede ko naman po itong bawat. So, the priority of prayer. Ay, sa paklaya. Prayer is a conscience. Meron ba tayo dyan na nakalagay ng scripture? Prayer is a conscience. Mamaya, wala no? Mamaya na. So, ito muna. Prayer is a conscience. Tinig na nagmumula sa ating kapwa. Ito po yung prayer. Wala no? Ito. Pero meron akong hindi ba may sinunod ng conscience dyan? Oo. Tingnan natin. Ayan. Prayer, hindi ko pray pala yan. No, mali yan. Prayer is a consent. Okay? Ano po yung konsensya? Ito po yung prayer. Ito po yung tinig na nagmumula sa ating subconscious
mind. Kung alam niyo po ang subconscious mind, ito po yung ating heart. Hindi po yung heart na nakikita natin dito. Ibang pahiwatig ng Diyos pagdating sa subconscious mind. Okay? Na dapat gawin. Make us feel guilty if we do not do something. Dahil po sa mga tradition, we give the wrong peace in our mind. Yan po yung sinasabi ko. Dahil po sa mga tradition, isinisip natin sa ating isipan. Minsan ay mga mali. Okay. So, yun po yung concept. Minsan nga, ano po yung mga kultura natin na pag tayo ay nananalangin, di ba? May kultura na sabi nga sa simbahan ng Quiapo, may kultura sila na magmula sa pintuan hanggang dun sa altar, nakaloon sila habang nagro-rosary. Kultura po yun. Gawa po yan ng tao. Wala po yan sa Biblia. Mga paulit-ulit na panalangin. Pinagbawal po yan. O kaya yung dalawang kamay na nakayuko. Wala po yan sa panalangin. Even Jesus, he never told. Kaya pa magamay, hindi po yan. That's all our culture. Na one way of giving God kasi yung kaisipan natin. Yan po yung laging sinisipit. Kailangan pag nananangay ka. Diba? O kaya nakaluto, ginawa natin kanina. O yung ginagawa. Yan po ay mga one way lang na ginagawa ng isang tao na nilikha rin ng tao. Nilikha lahat yan. Yung mga posture natin. Gawa ito natin yan. So, let's go to priority of prayer. Sabi nga doon, and that is not prayer. The priority of prayer. Ang problema po dito, every religion practice prayer. Alam niyo po tayo lang mga Kristiyano na ang nananalangin. Lahat po ng religiyon, kahit na anong klaseng religiyon, lahat po yan ay nananalangin. Okay? Ang mga Muslim, nananalangin. Ang mga Buddhist, nananalangin yan. Scientology, Baha'i, Rastafarian. Ito po, kinuha ko lahat ito sa sinaliksik ko lahat itong mga Muslim, Buddhist, Scientist, Baha'i, Rastafarian, Christian. Alam niyo po, daig pa tayo ng mga Buddhist, mga Muslim, mga Scientologists, mga Baha'i, pagdating sa panalangin. Ang Buddhist, talagang inaabot nila ng 24 hours na nanalangin. Dahil tayo mga Kristiyano, everybody pray. Kaya ang pray ay di kaiba sa bawat isa sa atin. Hindi na po yan, hindi na po normal na po yan sa bawat mananampalataya ng Diyos. Pero depende na lang kung paano mo pinakahuhulugan ang panalangin. Okay? So prayer is not an option. Alam niyo po ba yung option? Prayer is not an option. Or alternative, or choice for the believer. Okay? Hindi po yung alternatibo, ako lang wala akong ginagawa. Ano kaya mabuti kong gawin? Ang manalangin. Diba?
Wala akong ginagawa. Pero nakapahinga na ako. Kailangan ko na marami. Hindi ko yan alternatibo sa ating mga ginagawa. Okay? Ang Diyos ay nagagalak ngayon. Ito po ito ay event. Alam niyo po, ang Diyos ay nagagalak ngayon sa atin. Bakit? Kasi unti-unti na ninyong naunawaan kung ano ang pangalan. Yung itong ibarating sa inyo ng Diyos sa araw nito. Bakit ko po nasasabi yun? Dahil po, sinurse ko po talaga ang prayer. Yung mga sinabi ko kanina, lahat po yun galing sa tandaan ko. Okay. Sa 2 Chronica 7:14, pakiyan mo nga. Ano po sabi niya? Bakit nagagalak ang Diyos? Bakit nagagalak ang Diyos? If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. Dito lang po tayo. Bakit nagagalak ang Diyos? Sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves with standing and pray and seek my face. Alam niyo po ba, kung may tinanong ako sige, ikaw, paano mo hahanapin ang Diyos? Ang Diyos is Espiritu. Paano mo siya mahanap? Para po maintindihan natin yan. Pupunta ka ba sa isang Diyos? Hahanapin mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Bakit? Kung ikaw ay nananalangin, kinakausap mo ang Diyos na parang nasa iyong harapan. Hindi po ba? Pag ikaw ay nananalangin, tinatalikuran mo ba ang Diyos? Kaharap mo ang Diyos. Kaya nga sabi niya, and seek my face. Kaharap mo siya. At sa panalangin na yun, nahanap mo na ang Diyos. Bakit? Bakit mo siya nahanap? Kasi, nung nananangin ka, sino ang sasagot? Ang Diyos. Kaya ang Diyos nasa harapan mo. Kaya, by means of prayer, ilagay ko natin ito natin isipan. By means of prayer, nahanap mo ang Diyos. Pag may nagsabi sa inyo, paano ko nakita ang Diyos? Ipag-uusap ako sa Kanya, sa panalangin. Di ba? Yun lang ang paraan para makaharap mo ang Diyos. Para makita mo ang Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin. Kaya po, pag ikaw ay nananalangin, nagagalak ang Diyos. Totoo niyan. Ay, salamat! Sabihin ng Diyos, ito po ilagay natin sa akin. Ay, salamat! Meron na naman isang tao na hinanap ako. Diba? Kaya ang Diyos, every believer na nananalangin, ang Diyos ay nagagalak. Sapagkat hinahanap natin ang Diyos. Wala pa kong nakapagturo yan. Wala pa po. Alam niyo po ba, kung ilan man ko na itong pinag-aaralan, kasi ayaw ko magkamali sa ating mga pagtuturo. Ang isang tao mo po. Inirich ko na ito nung nakaraan, pero ang pagkatano, akong kita.
Pero nung talagang pinokos ko na ang aking sarili, doon ko na unawaan ang panalangin. Na para makita ko ba lang doon at makausap siya ng harapan sa pamamagitan ng palalang panalangin. Sinasabi ng Diyos, huwag mo nang hiyarap sa atin yung mga makakabalita sa iyo. Nasagot ko na yan. Binigay ko na yan sa iyo. Ang ipanalangin mo na lang yung iyong karapatan sa akin. Isa pa. Ano pa ba yan? Okay, balik natin nga doon. Prayer is the most common experience of the believer. Prayer is the most talked about but least practice of Christian duty. Yan ang ating sinasabi. Lagi natin pinag-uusapan ng prayer. Bago magsimula ang ating service prayer, bago tayo magbigay ng ating offering prayer, diba? Anay prayer. Tapos, closing prayer. Lahat, halos ng ating ginagawa, naroon po ang prayer. Pero, sabi po dyan, prayer is the most talked about but least practice of a Christian. Ano yung ibig sabihin? Pagdating ko na, sasabihin na ba ito? Meron po tayong prayer meeting na dapat natin practicein sa atin. Pagdating ko doon, wala na. So, why? Sabi nga niya. Bakit? Yun na ito. Sapagkat yung kanilang prayer ay hindi na. Okay? Minsan po minsan pag nag-pray tayo, ang gusto mo ako dito magkaroon ng para talagang may empathize natin yung prayer. Para gusto ko kasi ang mangyari, magkaroon po tayo dito ng ilalagay din yung testimony time. Testimony time. Alam niyo po ba kung saan nanggagaling yung testimony ninyo? Testimony time. Ano ba yung testimony? Kaya kagaling? Wala? Patotoo. Ha? Patotoo. Patotoo. Ayan. Testimony. Patotoo. Tama si Brother Robert. Alam niyo po ba kung saan nanggagaling yung mga patotoo natin? Sa prayer. Kaya gusto ko magkaroon tayo dito ng testimony time. Kahit na isa o dalawa man lang. Kasi usually, ang testimony sasabihin na sinagot po ako ng Diyos. Bakit praise the Lord? Sinagot po ako ng Diyos. Kung kaya rin po. Yung kalong ng Diyos. Testimony. Galing po yan sa prayer. Ano po yung aim natin dito? Para ang bawat isa sa atin magkaroon ng panalangin. At yung panalangin nila, pag sinagot ng Diyos ng kanilang panalangin, pwede niyang ipatotoo. And then, may encourage yung ating mga kapatid. Sa pamamagitan ng kanyang panalangin, sinagot ng Diyos. Anong gagawin mo? Ang nanalangin din ako. Usually, yun ang ilang testimony. Kung alam lang natin, kaso hindi natin alam. At kung may mag-testimony man dito, pagkatapos ng testimony niya, papalakaran natin. Ano ba yung testimony niya? Ganun po. Pero ang dapat natin unawain din, yung testimony, kaya kung pag may nag-testimony dito, yun yung nawa ko.
Because God answers prayer. Ito ba? Okay. Number 4. Ito po. Kasi kanina pinag-usapan natin yung ministry. Ministry. Sasabihin ko po sa inyo na ang church ay meron pong 6 na ministry. At sa 6 na yun, wala pong prayer. Sa pagkakausip ko. Ministry of the church. Unang ministry of worship. Ministry po yan. Ministry of worship, ministry of outreach, ministry of teaching, ministry of services, children's ministry, youth ministry. Yan po yung mga ministry, pero wala pong prayer ministry. Okay. So what is the ministry? Any action taken on behalf. Ano po yung ibig sabihin ng ministry? Any action taken on behalf of the church that serve its mission in some way. Yan, yun po yung no one is called to pray at Matthew 6:5. Tignan po natin yung Matthew 6:5. Pati ano na. Okay, 10:30, ikakatot ko. Dito na muna ako sa Matthew 6:5. At kapag kayo ay, ano ba sabi niya? At kapag kayo ay nananalangin, yan. Diyan muna ako. Stop muna ako dun. Ano sabi? And when you pray, sino kung nakakaintindi niya? And when you pray, alam niyo po, sinisingle out ka ni Lord. Kapag ikaw, hindi tayo, hindi sila. Kapag ikaw, diba? Sinabi niya ba, kapag tayo, He single out you. Okay? Naunawaan po ba natin yan? No one is called to pray. No one is called to pray. Unawain po natin yun. Walang sinabi na called, ano ba yung tinawag? Walang tinawag upang ikaw ay manalangin. Sinabi ng Diyos ito, kapag ikaw ay nananalangin. Kaya no one is called to pray. Jesus said, and when you pray, not and when you call to pray, that's not in the Bible. Kaya nga po, sasabi mo, hindi ka na, ipanalangin mo nga ito. Wala. No one is called. Hindi ka ipanalangin mo may sakit. Sinabi ng Diyos, pag may sakit, kung ikaw ay merong ng conscience, dito nakakabot yung isang may sakit, nakapag-pray mo na. Hindi yung sa hindi ka na ipag-pray mo na yung may sakit. Wala po yun sa Biblia. Pag meron ka nang nakitang may sakit, automatic, pwede mo nang ipanalangin mo. Hindi ka na kailangan tawagin pa. Yung kapatid ko, yung kahulog, pag pumupunta na po ako doon, automatic, ginawakan ko na po yung aking kapatid. Iisip. Pagkahawak ko sa kanya. Pagkahawak ko sa kanya, pinag-pray. Hindi ko na sasabihin, Pastor, halika, pag-pray natin. No one is supposed to pray. Automatic, ipag-pray. Kaya nasabi ng Diyos, sabi nga ni Jude,
dito sa Matthew 6, ano ba? 6:5, sabi niya, at kapag kayo ay nananalangin, i-single out mo. Huwag mo nang ipasok ng kanino. Okay? Okay. Bakit kailangan natin silang ipanalangin? Bakit ang naging ano bang tawag dito? Yung naging isipan natin. Bakit ang nagiging isipan natin? Bakit kailangan mo silang ipanalangin? Alam mo, karamihan po ng pinapanalangin natin, manalakas pa tayo sa atin. Tapos pinapanalangin natin sila. Wala akong ganun. Pag ikaw ay nandito, o kaya nananampalataya sa Diyos, dapat marunong kang manalangin. Hindi po yan ang idea ng Diyos sa panalangin. Okay? The principle of God in praying are you called by God to pray for them. Kaya nga po, yung principle na yun, hindi po principle na you are called to pray. You are to pray. Yung po yung mali, yung po yung mali. You are not called to pray. You must pray. Iba yung call, dapat yung kapatid na ikaw yung puta kang nananalig. Kasi pag sinabi ko sa someone na mahulog kayo. Okay. 10:42. Pupunta po tayo sa isang pinakamahalagang topic. Lalaktawan ko na po yung prayer po natin. So, punta po tayo sa Matthew 6:18. Hanapin ko po rito 11 ano na po. Yan. Punta na po tayo sa pinakabot kasi abutan po tayo ng oras. Sasabihin naman ang aking ang aking guidance counselor tayo ng aking mahaba na naman daw yung aking so, dumago po tayo doon po sa Luke 18. Sa Luke 18. Yan. Kay Luke 18 verse 1 hanggang 4. Yan. Luke 18 nalangin ko ba tayo na. Okay na lang po. Dito po tayo mag-ending. Pero, wala pa po tayo sa kalagitnaan. Kaya lang, gusto ko lang kung tumago tayo. Luke 18. Yan. Verse 1. Si Jesus po ang nagtatalaysay nilo. Italin po natin sa ito. Si Jesus po yung nagtatalaysay nilo. At isinasalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga. Ano po yung talinhaga? Parable. Ano yung parable? Parallel. Yan. Ito yung sample, ito yung tunay na nangyayari. Binibigay muna ng Jesus yung sample e parable. Pag naunawaan mo to, para niya, mauunawaan mo na yung gusto niyang ipahiwati. Yan po yung parable. Hindi niya ito sinasabi, pero sinasalita niya sa parable. Yan. Ang isang talinhaga kung paano sila'y dapat
Laging, yan, laging manalangin at huwag manlipay-pay. Bakit kaya? Ba't kaya sinabi ko niya? Lagi tayong panalangin. Nakakalupay-pay ba yung panalangin? Okay, ano lang po yan? Sabi ko nga po dito, we cannot fully understand the parable dito unless we study the kingdom of heaven. Sabi ko, ang hirap talagang unawain ito. Kasi yung kanyang parable, isang diyan at isang libro. Sabi, basahin niyo po ito sa inyong sarili. Makikita niyo, malalaman ninyo, napakahirap unawain. Kasi ito, sinabi niya, ito po yung unang introduction niya, sabi ni Jesus, lagi kayong manalangin. Ni-introduction niya to sa kanyang parable. Lagi kayong manalangin at huwag manlupay-pay. Pagkatapos, ito yung sinunod niya. Tingnan niyo. At sinabi niya, sinunod ay may hukom. Ano ang connection ng hukom sa panalangin? Diba, hukumin. Yan. Okay. Na hindi natatakot sa Diyos at walang iginagalang. Tingnan niyo po At sa susunod na yun ay may isang babaeng balo. Mamaya pag-usapan natin yung balo na yan. Napakaganda pong istorya ng balo. Marami po kasing nakakalam ng balo ay Yuda. Yun lang po kasi ang alam natin dyan. At sa susunod na yun ay may isang babaeng balo. Alam niyo po itong balo na ito, lagi kong ginagamit ito sa Biblia ni Jesus, kahit na sa Old Testament. Sa Old Testament kay Iya, di ba yung sino yung tumulong sa kanya? Isang balo. Yung sabi ng balo, wala na kami makakain dito na kami. Di ba? At pagka nakain namin ito, patay na kami. Okay. Na laging pumupunta sa kanya, na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa ating mga kaaway. May ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili. Bagamat, sabi ng hukom, bagamat ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng bagong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasawa ako sa kanya, patuloy na pagpunta nito. Sabi niya at sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Verse 6. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan, gayon paman. Ito po yung apostolation ng ating Panginoon. Gayon paman, sabi ni Jesus. Verse 8, tama ba verse 8 ka na? Verse 8. And I tell you, sabi ni Jesus yan, he will see that they get justice. And quickly, however, sabi dito, ito yung pinaka-conclusion ng Panginoon. When the Son of Man comes, will he find faith on the earth na katulad nung dito. Sa ating pagbabalik, sabi ng ating Panginoon, the second coming of God. Makakatagpo pa rin kaya ako ng ganito kapananampalataya. Yun ang ano. Ngayon, ang hirap hindi niya, yung Luke 1 to 8. Kasi ang pinag-usapan dyan, God at saka yung leader. Okay. So, dito po,
Una, gusto kong ipaunawa sa inyo, ito pong yung God, yung hukom, at saka yung widow, sila po ay nakatira sa isang kingdom o isang country. Isang country with a government. Katulad natin. Diba? Nakatira tayo sa Pilipinas na merong isang government. Picture mo nga nun, picture mo nga doon, kingdom and prayer. Meron na yan? Ito po. Ganito po ang tinikirhan yung balo para po maunawaan natin. Ganito po yung kung saan nakapaloob o saan nakatira yung balo. Sila po ay nakatira sa isang country with a government. And the government function is constitutional law. Yan ha. Then, the constitutional law, yung constitutional law, laws are created, yung mga batas na yun. Kasi pag hindi natin inintindi ito, hindi natin maunawaan yung isinasabi ng video. So, laws are created to guarantee promises in the Constitution. Kung ano yung nandun sa Constitution, pag ikaw ay kumuha doon na ito yung rights ko, kinuha mo sa Constitution, yung laws na yun, pag dinala mo yun sa Abogado, ibibigay sa iyo ang tunay na judgment. So, laws are created to guarantee the promises in the Constitution. Constitution ay galing sa gobyerno. Yun yung function ng gobyerno. So, ang prayer kasi is petition. Ang prayer, hindi po yan religious word. Yan po ay government word that means petition. Okay? So prayer is what we call legal petition. The word prayer in the original Hebrew is actually the word petition or request. Yan. Petition is not a religious word. Prayer is not a religious activity at all. Yan po yung ipinapahiwatig ng Luke. At yan ang isinalay sa inyo. Petition is possible where there is a government, a constitution, and citizen. Because petition is a legal demand made on the government by the citizen based on the rights and privileges of the Constitution and the laws that is passed for the citizen, and that is prayer. Kaya po yung widow yung widow, ginawa pong sample ni Jesus Christ, yung widow na pumunta doon sa judge. Because the judge knows the Constitution and laws and the privilege and right of every citizen. Kaya hindi siya pumunta sa kahit kanino pa man. Tingnan niyo po ha. Kaya sinabi niya sa isang luto ay may hukom na hindi natatakot at walang taong iginagalang. At sa luto na isang babaeng bago na lagi pumupunta sa kanya at nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan verse 3 laban sa aking kaaway. Constitution right. No.
Kasi yung judge, ganun siya. Ganun yung kanyang nakikita. Wala siyang iba. Ang totoo po niyan, even the lawyer, yung mga lawyer, di ba? Pag may kaso tayo, pag narating ka na dun sa agad, sasabihin natin, meron ka bang abogado? Meron ko. Bakit kailangan mo ang abogado? Hindi, gusto ko iparating sa inyo, na yung abogado dito, kung ating kung ilalagay sa spiritual, ay yung Holy Spirit. Ganun din yung sa mga naghahain ng kaso. Bakit? Yung abogado kasi, hindi siya pwedeng magdagdag dun sa batas. Yung Holy Spirit, hindi rin pwedeng magdagdag dito. Kung ano lang yung nasa batas, yun lang ang ihaharap doon sa hukom. Kung ano yung nasa batas. Ano ko huwag kayo matulog? Kasi napakalaga ito yung pinag-usapan namin. Pag ikaw ay mag-pray, pag ikaw ay mag-petition, kailangan yung siguraduhin mo na yung iyong hihaharap sa Diyos ay naaayon ng dito sa Biblia. Ganun din. Kaya ikaw ay humihingi ng lawyer sapagkat yung lawyer alam niya yung batas. At yung lawyer na yun, yung abogado na yun, hindi siya pwedeng magdagdag. Idadagdagan niya itong batas ng Constitution. Kung ano lang yung nandun, yun lang yung kanyang ipagtatanggol sa'yo. Hindi, ito po yung nasa batas dito. Wala po tayong magagawa. Talagang ito lang. Ganun yun eh. Hindi siya pwedeng magdagdag. Ganon din ang Holy Spirit. Pag humiling tayo sa Holy Spirit na bigyan tayo ng pangunawa, hindi siya pwedeng magdagdag. Kung ano lang yun lang sa Biblia, yun lang din ang ibibigay niya sa iyo. Dapat pong maunawaan natin kung bakit kailangan natin ang banal na Espiritu. Bakit? Bakit kailangan natin pa ang banal na Espiritu? Kasi karamihan sa atin, hindi natin lahat nauunawaan yung batas. At ang nakakaunawa lang talaga ng batas ng Diyos, ng lahat-lahat ng narito, walang iba, hindi ang Holy Spirit. Kaya kailangan mo ang banal na Espiritu. Pero, kailangan mo rin magbasa ng Biblia para meron ka rin alam. Para meron ka rin alam para pagdating mo sa hukuman, ito yung rights ko. Kasi yun lang alam mo yung rights na yun. Pero pag kailangan mo na ng abogado, o tama yung rights mo na yan. Pero kailangan may paunawa ko ka tayo ng buo. Kung bakit kailangan mo ito. Kung bakit mo kailangan ipagtanggol yung lang. Nawa ko na umuwari. Kasi napakalaga po ng panalangin na dapat natin magtama. Kaya sa Luke 18, so sabi niya po rito, so prayer is the legal activity. Normally, some pray in religious mood. Masyado tayong mga religyoso kasi. Kaya yung panalangin, ang alam natin dito, isang banal. Hindi po banal ang panalangin. Pinagtatanggol mo lang yung rights mo. Kaya nga po, sa korte, hindi ka pwedeng, pag nandun na yung sa'yo na,
Tapos sabi niya, kung ano-ano yung calisthenics na ginagawa mo sa iyong katawan, para ma-impress mo lang yung judge. Dito, sasabihin sa iyo ng judge, tigil mo na natin itong usapin na to. Sasabihin niya sa'yo, o ikaw, punta ka muna doon, ayusin mo muna yung sarili mo. Pag naayos mo na yung sarili mo, bumalik ka ulit dito sa courtroom, pagpapatuloy natin yung usapin. Yun ang nangyayari sa courtroom. Pag sa courtroom, ganun yung ugali. Ha? Panalangin natin between the judge and the leader. Pag ganun yung ang ugali, kung ano-anong mga aksyon, nagpapatiwalik-tiwalik ka dyan, nagsusula ka, nag-ano. Hindi ka po. Sabi ng judge, itigil natin ito. Papatigil ng judge. Ayusin mo muna yung sarili. Pag naayos niya, bumalik kayo dito, pag-usapan muna natin yung mga karapatan mo. Kaya po, hindi po religious ang panalangin. Ang pinaglalaban mo dito, yung karapatan mo. Tingnan niyo po, pag binasa niyo yung dito, ang sabi nung widow, araw-araw niyang inuulit yung dyan. Wala po kayong mababasa dyan na yung widow nagmamakaawa, lumuluhod, nagpapatira pa, nag-aanod sa dyan. Wala po kayong mababasa dyan. Kundi, laging pumupunta doon yung widow para ipaglaban yung kanyang karapatan. Wala pong religious matter dyan. Wala pong religious action dyan. Hindi po naman dapat natin gano'n. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos pag pinaglalaman niyo yung karapatan mo. At pag nalaman ng Diyos yung tunay mo, nasa mo din. Ipagkakaloobin ng Diyos. Okay. Tumako na po tayo muna sa widow. Ano ba yung widow? Widow. Yan. Pero lawyer muna. Ang lawyer po, ito muna, bago po ako pumunta sa widow, ang lawyer po, the one who study the law. Yan po. Ganun din yung Holy Spirit. Kaya po yung nakakanap. Pero dito lawyer. The one who study the law and the Constitution, and we pay for him to tell us our right. Diba? Pag kukuha kayo ng lawyer, may mga kaso na yun. And to show you how to exercise them. So the lawyer petition or pray for you, or plead for you. A lawyer job is to plead your pangangatwiran sa iyong kaso. He gathered all the necessary to prove that the right you are demanding is really yours. Kaya lang mahaba na. Okay. Dumako po tayo doon kay widow. Kasi ito yung pinaka gusto ko sa widow. Yan ba yun? Ano na ba yun? Baka hindi ko na ilagay kanina. So, ito po, ang widow po, marami po sa atin kasi ang nagsasabi na ang widow ay bago. Sa Biblia po, ang widow, wala na yata sa atin. Okay? Hanapin ko. Ang widow po ay hindi po talaga tunay na bago. Okay, hanapin ko Ito. Okay, sa verse 3. Yan, nakita ko na rin. Jesus, dito po sa ating pinag-aralan sa Lucas
Lucas 18, chapter 1 hanggang 8. Jesus, pinili ni Jesus ang isang judge, the worst judge, to prove the case of the widow. Ang pinili ni Jesus dito, isang worst judge at isang wicked widow. Yan. Jesus chooses the poorest, helpless person in their fortune that day, which is widow. Yan. Yan po yung dapat natin na. Yung widow po, yan po yung mga wicked sa lipunan noong panahon ni Jesus. Hindi lang sila wicked, they are the poorest. They are in the lowest form. Ito po, ang widow po ay nasa lowest form of social status. Pinakamababa po sila. In that Jesus day, why? Dito na po tayo, pag-aaralan natin ang ito, yung bago. When a woman, ito po kasi yung panahon ni Jesus na, when a woman married a man in the day of Jesus, if he had a brother, if her husband died, if he had a brother, if her husband died, the next brother will take her in as his wife. Yung kapatid nung namatay niyang asawa, ang susunod niyang mapang asawa, yung kapatid ng kanyang asawa. Not necessarily to like, love, but to protect. Yun po yung kanilang, yun po yung kanilang kultura. To protect the name of the family. So, he is required. Marirequired yung kapatid na lalaki for her to live with him. Yan. Kailangan magiging asawa niya ulit yung kapatid ng kanyang asawa. Okay. He must provide for the rest of her life on behalf of his brother. To protect his brother, name which is the family name. If that brother died, namatay ulit yung pangalawa niyang asawa na kanyang nakapatid na kanyang, the other brother na naman will take her in. So she will never be without covering, protection, and supply and purpose. And the name of the family will be protected. Kaya patuloy yung protection. Patuloy yung protection sa widow. So widow are not very rich. Kakaunti lang ang mga balo nung panahon ni Jesus. Kakaunti lang sila. So when a woman is widow, that means pag tinawag mo na siyang balo, ibig sabihin wala nang kapatid na susunod kanyang mapapangasawa. Yun mo una asawa niya. Pagkatapos, yung kapatid mo mapapangasawa niya. Pagkatapos wala nang kapatid. Namunin yung mapapangasawa. Ang tawag na sa kanya, widow. Ito yung gusto kong maintindihan. Kasi pag binasa natin dito ang widow, bagong. Pero hindi natin alam kung ano ang istorya. Kaya pagdating ko dito sa widow na to, alam na natin kung ano yung ibig sabihin ng widow. Okay. That means widow is now at the mercy of begging. Kami ko na namin. Dami na ang asawa ko. Time out na. Sige, malapit na po. Kaya ang widow ngayon, kaya natin sinasabi siyang poorest and the wicked, wala na po siyang ibang paraan kundi manghingi sa mga kalsada. Yan na po yung mga
widow nung panahon ni Jesus. Ngayon, pinagtagpo ni Jesus Christ dito sa parable niya ang isang God na walang takot sa Diyos at walang takot sa tao at yung the wicked sa kanilang lipunan yung widow. Pinagtagpo niya yun. Yan kung ibig sabihin dito ang Diyos. Bakit pinagtagpo niya yung matapang na hukom, walang nahukom, at saka yung isang tulad na Diyos na hindi nido hinihingi ng justice. Kasi dapat ganun tayo. Kasi ito, ang dami pa po ito. Pero napakaganda po nito. Kasi tayo mga tao pa tayo na. Stop muna ako ito nito. Now that start to put it on, now there is gonna be a battle between the word of God and the wicked person. She came to God, sabi ng widow, bigyan mo ako ng katarungan. The wicked person come before the word of God and make a demand. So this woman knew something about it. Kahit ano ka pa, basta alam mo yung right mo. Lumapit ka. Lumapit ka sa Diyos. Pagkakaloob ng Diyos. Sabi nga dito yung Diyos. Pagkakaloob ko na sa Kanya yung kanyang right, yung God. Yung kanyang justice. Dahil nababagabag mo na. The wicked person, tumapit sa isang God na walang tao. Pero, ang ginawa ng God, pinagsasabi. Marami pa po tayo dito pa po. Kaya nga lang na, sabi ko nga, alam ko nakakapit na po. Marami pa po tayo dapat matutunan. Tungkol sa panahon. Ang nasasabi lang po, gaya ng sinabi ng ating Panginoon, lagi tayo manalangin at huwag manalangin tayo. Lagi! Bago ko tapusin itong ating Kristiyan, lagi po tayo manalangin. Gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay manalangin. Bakit? Sapagkat sa panalangin mo, ang Diyos natin ay nakakagawa. Nabibigyan natin siya ng permit o authorize para gawin ang mga bagay na yun. Gusto ng Diyos. Pag ako pumunta sa ating Panginoon Diyos, at sinabi ko yung ating prayer, salamat, sasabihin niya sa iyo. Salamat at meron na naman akong gagawin sa lupa na isang nanalangin na matuwid. Kung hindi mo yun ipinalangin, hindi magagawa yun ng Diyos. Yun po yung katotohanan yan. Kung ang bawat tao dito sa mundo, hindi nananalangin, ito po yung lagay natin sa ating walang magagawa nito. Nakakagawa lang ang Diyos dahil binibigyan natin siya ng permission or authority para gumawa. Yan po yung panalangin. Kaya sabi niya, manalangin kayo lagi para ang Diyos namin lagi din gumagawa. 8 billion po tayo. Nangyayon tayo ng 8 billion. Sa 8 billion na tao sa mundo, ito po yung sinasabi niya.
Sir, nawa, kahit na kaunti lang itong kalahati lang itong aking naibahagi. Isa lang po yung aid na ito. Manalangin namin. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos amang pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat nga po sa gabay ng iyong banal na Espiritu na siyang nagbigay sa amin ng kaunawaan o nagbukas sa amin ng kaunawaan tungkol po sa iyo sa natin. Salamat sa iyo, Karay ng Panginoon. Sige, isang dalangin sa pangalan ng Amen.